Maalinsangan ng gabi nang maglakad sa tabing kalsada sina Ruel at Mirasol. Kapwa sila simpleng kabataan mula sa baryo. Wala mang marangyang buhay, puno naman ng mga pangarap. Si Ruel ay anak ng magsasaka, payat ngunit matipuno dahil sa araw-araw na pagbubungkal ng lupa. Si Mirasol naman ay dalagang maamo ang muka, may buhok na mahaba at makinis, at kilala sa kanilang lugar bilang pinakamabait at pinakamaganda sa kanilang paaralan. Ruel, minsan naiisip ko, kahit wala kang pera, sapat na sa akin ang pagmamahal mo. Ani Mirasol, habang naangiping humawak sa kamay ng binata. Napayuko si Ruel at ngumiti rin. Huwag kang mag-alala, Sol. Balang araw, bubuti rin ang buhay natin. Pangarap kong mapakasalan ka kahit anong mangyari. Ngunit ang araw na yon ang magiging simula ng pinakamalupit nilang bangungot. Habang naglalakad sila pauwi, biglang may sumulpot na itim na sasakyan at huminto sa kanilang harap. Lumabas mula rito si Dario, anak ng mataas na opisyal ng pulisya ng kanilang bayan. Kilala itong lasenggero, siga, at sanay na walang kinatatakutan dahil hawak ng ama ang buong kapulisan. Hoy dalaga! Sigaw ni Dario habang lumalapit. Kanina pa kita pinagmamasdan ah. Ba't ka sumasama sa hamak na magsasaang yan? Dapat sa akin ka sumama. Wala ka namang mapapala sa lalaking yan eh. Dario, wag kang bastos. May kasintahan na ako. Matapang na sagot ni Mirasol. Ngunit bago pa man sila makaalis, biglang sinuntok si Ruel sa sikmura ng mga tauhang kasama ni Dario. Napaupo ang binata, halos mawalan ng ulirat. Habang pinigilan siyang makatayo, sa harap niya, pinipilipit ni Dario ang braso ni Mirasol. Bitawan mo siya! Hayop ka! Sigaw ni Ruel habang nagpupumiglas. Ngunit walang nagawa ang kanyang mga kamay laban sa tatlong maton. Wala kang magagawa. Mahirap ka lang eh. Sambit ni Dario bago niya hilahin si Mirasol patungo sa damuhan sa gilid ng kalsada. Doon, sa harap mismo ng kasintahan, pinagsamantalahan ni Dario si Mirasol habang hawak ng mga tauhan niya si Ruel. Ang mga sigaw ni Mirasol ay umaalingaw-ngaw sa dilim ng gabi. Si Ruel ay umiiyak, desperadong makawala. Subalit lahat ng lakas niya ay walang naging silbi sa mga tauhan ni Dario. Matapos ang karumal-dumal na pangyayari, si Dario mismo ang dumukot ng kutsilyo. Kakaiba talaga ang kadalagahan dito sa bayan natin. Talagang nagbibigay ng ligaya sa akin. Nakangisip ang sambit ng hayop na anak ng pulis. At sa harap ng umiiyak na si Ruel, tinarak ni Dario ang kutsilyo sa dibdib ni Mirasol. Sol! Hiyaw ni Ruel habang nakikita ang pag-agos ng dugo sa labi ng kanyang pinakamamahal. Nang tumigil ang paghinga ni Mirasol, iniwan lang ng grupo ang bangkay nito sa damuhan at itinapon si Ruel na sugatan at puno ng pasa ang katawan sa gilid ng kalsada. Kinabukasan, naglakas loob si Ruel na magsumbong sa istasyon ng pulisya. Kasama niya ang pamilya ni Mirasol na nagmamakaawa para sa hustisya. Sir, parang awa niyo na. Kayo na po ang humawak ng kaso. Ginahasa at pinaslang si Mirasol ng anak ninyo. Umiiyak na wika ng ina ng dalaga. Si Lieutenant Colonel Ernesto Alvarez, ama ni Dario, ang mismong humarap sa kanila. Walang katotohanan yan. Ano po bang tinutukoy nyo? May mga testigo akong kasama siya kagabi sa isang okasyon. Wala siyang kinalaman dyan. Hindi totoo yan. Nakita ko mismo, hepe. Ako ang kasintahan ni Mirasol. At ako ang pinigilan nila habang... Sigaw ni Ruel. Ngunit bago pa niya matapos, sinampal siya ng isang pulis. Bastos ka! Wala ang karapatan na pagbintangan ng anak ng isang opisyal. Nagtuloy sila sa korte.
Ngunit dahil wala silang pera, walang abogadong matino ang kumampi sa kanila. Ang mga testigo naman ay nabili ng pamilya ni Alvarez. Sa huli, ibinasura ng korte ang kaso. Lalo pang lumala ang sitwasyon. Pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Roel. Pinagbantaang huwag nang magsasalita pa. Ilang beses siyang sinaktan, binugbog, at kinulong ng walang kaso. "Makinig ka, hampas lupang binata!" sigaw ng hepe. Isang gabi habang nasa kulungan si Roel. "Kung ayaw mong sumunod sa yapak ng kasintahan mong nakahimlay na, manahimik ka na lang. O baka gusto mong sumunod din sa kanya?" Habang nakaluhod sa malamig na semento, nanginginig si Roel. Ngunit sa puso niya, unti-unting umuusbong ang isang bagay na mas malakas pa sa takot. Ang galit. Matapos ang ilang linggo ng pagpapahirap sa kulungan, nakalaya si Roel dahil sa tulong ng kanyang tiyuhin na naninirahan sa bundok. Si Apolonio, isang ermitanyong matagal nang kinatatakutan ng mga taga-baryo dahil sa usap-usapang may alam ito sa madidilim na sining. "Pamangkin, alam ko ang nangyari. Ibinulong sa akin ng lupa ang iyong masalimuot na naging kapalaran." Malamig na sambit ni Apolonio. "Wala akong silbi, Chong. Wala akong lakas. Wala akong nagawa para kay Sol. Pinagsamantalahan siya. Pinatay sa mismong harapan ko. Tapos, ako pa ang pinahirapan nila at ikinulong. Kung nais mo ng hustisya, hindi mo yan makukuha sa korte. Nasa kanila ang kapangyarihan. Pero may ibang daan. May paraan para makuha mo ang inaasam mong hustisya." At iniluwal ni Apolonio ang isang maliit na bato. Kulay itim. Makintab na tila naglalaman ng kakaibang presensya. "Ito ang batong itim. Kapag nilunok mo, hindi ka na magiging tao. Magiging halimaw ka. Isang aswang. Ang kapalit ay ang kaluluwa mo. Ngunit makakamtan mo ang lakas ng di kayang tumbasan ng sino man. Kaya mo nang durugin ang mga pumatay sa iyong minamahal." Humigpit ang kamao ni Roel. Ang mga alaala ng sigaw at iyak ni Mirasol ay muling bumalik at nanahan sa kanyang isipan. Ang mukha ni Dario, ang malamig na titig ng ama nitong opisyal, ang halakhak ng mga pulis habang siya'y pinapahirapan. Lahat ng iyon ay mas lalong nagpapasiklab sa puot na kanyang nararamdaman. Kinuha niya ang bato. Walang alinlangan. Nilunok yun. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Ramdam niya ang matinding init na lumalagablab sa kanyang sikmura. Umaakyat sa kanyang dibdib at ulo. Napasigaw si Roel habang nag-aapoy ang kanyang mga mata. Ang mga kuko niya'y humaba. Ang kanyang balat ay naging malamig na kulay abuhin at ang kanyang ngipin ay tumalim na parang pangil ng mabangis na hayop. "Ngayon, pamangkin," wika ni Apolonio na may ngiti, "handa ka na sa iyong magiging paghihiganti." Nang gabing iyon, sa ilalim ng bilog na buwan, unang lumabas si Roel bilang bagong silang na halimaw. Ang kanyang pandinig ay mas matalas pa sa aso. Ang pang-amoy ay nakakabahala sa sobrang tindi. Ang bawat pintig ng puso sa paligid ay naririnig niya. At ang bawat patak ng pawis ng mga dumaraan ay naaamoy niya. Humahapdi ang kanyang lalamunan. Tila ba uhaw na uhaw sa dugo. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi ang mga inosente ang kanyang pakay. Wala siyang balak maghasik ng lagim bilang masamang aswang. "Maghintay ka, Dario. Maghintay ka rin, Hepe. Isa-isa ko kayong pababagsakin." Bulong ni Roel habang nakasabit sa itaas ng isang puno. Nakatanaw sa malayo, kung saan nagniningning ang mansyon ng pamilya Alvarez. Unang target ni Roel ang nakababatang kapatid ni Dario, si Samantha Alvarez, dalagang sosyal na laging nakikita sa mga mamahaling bar. Gabi yun ng kasiyahan.
Nakaupo si Samantha kasama ang mga kaibigan. Hawak ang mamahaling alak. Nagtatawanan sila. Walang kamalay-malay na may mga matang nakatingin mula sa dilim. Pag-uwi niya, mag-isa siyang sumakay sa kotse. Habang binabagtas ang madilim na kalsada, biglang namatay ang makina. Shit! Ano na naman to? Inis na bulalas ni Samantha habang paulit-ulit na pinipihit ang susi. Mula sa gilid ng kakahuyan, lumabas ang isang nilalang. Dahan-dahan itong lumapit. Ang mga matay nagliliwanag sa dilim. Kamusta, Samantha? Nanlaki ang kanyang mga mata. Sino ka? Bago pa siya makasigaw, biglang binuksan ng nilalang ang pinto ng kotse. Nakita niya ang isang muka. Hugis tao ngunit may mahahabang pangil at kumikislap na mga mata. Naaalala mo ba si Mirasol? Malamig na bulong ni Ruel. Hindi lingid sa kaalaman ng dalaga ang mga krimeng ginawa ng kanyang kapatid na kinukonsinti naman ng kanilang pamilya. Anong? Hindi na nito natapos ang sasabihin. Sumabog ang kanyang sigaw ng kagatin ng halimaw ang kanyang leeg. Dumaloy ang dugo at tumilamsik sa salamin ng kotse. Kinabukasan, natagpuan ng bangkay ni Samantha. Halos wala ng dugo. Nakasubsob sa manibela. Anong nangyari sa anak ko? Sigaw ng hepe habang nanginginig ang kanyang mga tauhan dahil sa takot dito. Sir, wala po kaming lead. Pero sabi ng mga nakakita, may nilalang daw na parang hayop na naglalabas-masok sa kasukalan tuwing gabi. Sinuntok ng hepe ang mesa. Hindi pwede to. Hindi pwedeng mawala sa akin ang sino man sa pamilya ko. Tahimik lang si Dario sa isang tabi habang nakikinig sa usapan. Ngunit halata ang kaba sa kanyang muka. Hindi ito basta aksidente lang, Papa. Ramdam ko, may nagbabalik para sa paghihigante. Gagantihan tayo. Sino naman ang maglalakas ng loob na paghigantihan tayo? Hawak natin ang buong bayan na to at ang mga karatig probinsya. Sunod na biktima ay ang asawa ng hepe, si Margarita. Isang gabing pauwi mula sa simbahan, nakasalubong niya ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng daan. Nakayuko. Manong, ayos ka lang ba? Tanong ng ginang. Ngunit nang tumingin ito, muntik na siyang mawala ng ulirat. Ang mukha ng lalaki si Ruel, ngunit ang matay kakikitaan ng matinding galit. Ang mga ngiti ay puno ng matutulis ng ngipin. Ikaw? Ikaw yung binata, yung kasintahan ng babaeng pinaslang ng anak mo at pinagtakpan ng asawa at pamilya nyo. Kaya ba nanggaling ka sa simbahan ay para ipagdasal ang kaluluwa ninyo? Masahol pa kayo sa demonyo. Galit na litanya ni Rowella. Sumigaw si Margarita. Tumakbo. Ngunit mabilis siyang nahila pabalik. Sa isang iglap, nilapa siya ng halimaw sa mismong gilid ng kalsada. Ang kanyang bangkay ay natagpuan kinabukasan. Punit-punit ang laman. Ang mukay halos hindi na makilala. Isa-isa nang natakot ang lahat sa pamilyang Alvarez. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan. May sumparaw na bumabalot sa kanila. Sir, kailangan na nating humingi ng tulong sa militar. Hindi na to kaya ng mga pulis eh. Sabi ng isang opisyal. Ngunit galit na galit ang hepe. Hindi ako basta-basta kayang patumbahin. Kung sino man ang halimaw na yan, dudurugin ko siya. Sa loob ng kwarto, nanginginig na si Dario. Laging gising, laging may baril sa kamay, at laging natatakot sa bawat paglipas ng mga araw at gabi. Isang gabi, habang pauwi si Dario mula sa isang bar, bigla niyang naamoy ang kakaibang amoy ng dugo. Luminga siya, at mula sa bubungan, bumagsak si Rowella. Magandang gabi, Dario. Nanlaki ang mata ni Dario. Imposible. Ikaw? Pinagsamantalahan at pinaslang mo si Mirasol. Naaalala mo ba kung paano siya umiyak bago mo siya pinaslang?
Ako kasi, palagi ko pa rin naririnig ang sigaw niya tuwing gabi. Nagpaputok si Dario ng baril. Sunod-sunod. Ngunit lahat ng balay tumagos lang. Hindi siya tinablan. Lumapit si Ruel. Hinawakan ang kanyang leeg at ibinangga siya sa dingding. Hindi pa ngayon ang oras mo, pero dadalhin kita sa impyerno, katulad ng ginawa mo kay Mirasol. At iniwan niya itong duguan ngunit walang malay. Tinapyas din ito ang iniingatang longganisa at mga itlog nito bilang paunang parusa at para dahan-dahan itong lamunin ng takot. Dumating ang pinakahuling gabi. Sa mismong mansyon ng pamilya Alvarez, sumalakay si Ruel. Isa-isang tauhan ng pulis ang pinatay niya. Kinagat, pinunit, tinadtad ng kuko. Ang mga sigaw at putok ng baril ay wala ring nagawa. Hanggang sa harap ng sala, nakatayo na si Hepe at si Dario naman ay nakaupo sa wheelchair. Parehong may hawak na baril. Demonyo ka! Anong klaseng nilalang ka? Sigaw ng Hepe. Ako ang binata na pinagtawanan ninyo. Ako ang kasintahan ng babaeng kinitalan ng buhay ng anak mo. Ako si Ruel. At ngayon, maniningil na ako. Nagpaputok ang mag-ama. Ngunit mabilis na sinunggaban ni Ruel ang Hepe. Sa harap ni Dario, pinunit niya ang dibdib ng ama nito. Dinukot at nilamas ang puso sa harap mismo ni Dario. Yan ang puso ng lalaking nagturo sa anak niyang maging hayop. Patawarin mo ako. Hindi ko na ulitin, Ruel. Huwag mo akong patayin. Nagmamakaawang sambit ni Dario habang nakaupo sa wheelchair at hindi maigalaw ang katawan. Tanging kamay lang at bibig lang nito ang kayang igalaw. Lumapit si Ruel. Hinawakan ang mukha nito. Patawarin? Naaalala mo ba ang sigaw ni Mirasol? Humingi rin siya ng awa, pero wala kang ibinigay. Ngayon, gusto mo akong maawa sa'yo? At sa isang kagat sa leeg, winakasan ni Ruel ang buhay ni Dario. Nakasalampak si Ruel sa gitna ng mansyon na puno ng dugo. Ang lahat ng kasapi ng pamilya Alvarez ay wala na. Ngunit sa kanyang dibdib, nananatili ang bigat. Nagawa ko na, Sol. Nakapaghiganti na ako. Bulong niya habang lumuluha ang kanyang mga matang punong-puno ng kalungkutan. Ngunit sa kanyang likod, narinig niya ang tinig ng tiyuhin. Pamangkin, ang pagiging aswang mo ay hindi na mababawi. Magpapatuloy ito hanggang sa makahanap ka ng bagong pagsasalinan. Alam ko po yun, Chong. Natatakot rin ako na kainin ako ng pagiging aswang ko at makapagdala ng pinsala sa mga inosente. Kaya ngayon pa lang ay tatapusin ko na ang dapat tapusin. At sa isang iglap, itinarak ni Ruel ang kanyang kanang kamay na may matutulis na kuko sa kanyang kaliwang dibdib na tumagos hanggang sa kanyang puso.